May mensahe si Mr. Ben Tulfo, si Bitag, si Idol. Halata naman natin si Atty. Liba yung paniriringan niya dito. May nakakasakayang disbarment case. Saka meron din siyang mensahe nga pala dun sa mga sumasaw-saw sa kasinungalingan ni Atty. Libayan sa paninira sa mga Tulfo brothers. Sa buti lang ginagawa yung mga vloggers niya. Ayan, isa na si Kayo, yung aso na barbing rakista. Galit na galit doon sana expose sa kanya. So, pakinggan po natin yung video ni Mr. Ben Tulfo. Minsan niya kay Atty. Libayan at kay sa mga katulad ni Kayo na kamat sa Nurses Unit na aso ni Libayan at sa mga vlogger ni Atty. Libayan. So, ito po yung video. Hindi po ako showbiz. No, I'm not. Si Ben Tulfo po ako. At ito naman, kilala niyo to, no needs. Well, no need for further introduction. Sinasaltik-saltik ko to eh. Ang tawag niya sa akin, Lolo Ben. Ang tawag ko naman sa kanya ay the runny-nosed Lone Ranger, bula ang abogado, wala pang naipanalo. 2-0. 2 ang kanyang talo, 0 pa rin ang panalo. Ikinukubli niya ang kanyang kakulangan at kaalaman sa batas sa pamamagitan kanyang kwentong kotsero. Kaya naman ang ibang mga abogado, yung magagaling, sus Mariosep, sabi nga sa akin, Ben, kakahiya tong ano na to, sabi ko, kauri pa naman namin. Isang abogado to kauri namin. At sinasabi, wala namang masama kung magbablog siya kung nakakatulong, pero ang vlog niya chismis eh. Kaya naman yung ibang abogado, tumataas ang kilay. Nangingisay sa kanyang nakakaumay na pinagsasabi. Ewan ko nga ba kung ito'y mapapansin ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ang itinuturo niya sa kanyang mga kultong tagapagsunod sa kanyang vlog, mga chismis din, tulad ng mga sikat na mga personalidad tulad ni KMJS. Kilala niyo, kapuso mo, Jessica Soho. RTIA, Rafi Tulfo in action. Pero dahil di siya pinapansin, may isang Lolo Ben sinasaltik si Ronnie Knows, the Lone Ranger, attorney no case 2-0. As in, 2 ang kanyang talo, wala pa rin, 0 pa rin ang kanyang panalo. Paborito niya lagi si Rafi. Kaya yung ibang mga vloggers, sinasakyan na siya, ginagawa siyang content. Kinukot siya, tinatawag na siyang kulto at kung ano-ano. Meron pa bang ibang gagaling kay Attorney Batas Mauricio sa pagdating sa bitag kung pagpapaliwanag usapan ay batas? Pag sinasabing interpretasyon, pagpapaliwanag sa mga batas natin sa ilalim ng saligang batas, ang ina ng mga batas, Republic Act, ayan po yung mga civil code, lahat po yan, pati yung mga presidential decree, hindi po kapareho ng iba diyang nabubulol. At pagpapaliwanag, malimit niyang gawin, period at comma, di ba? Kilala niya kung sino siya. Ngayon, ang isang Lolo Ben ang magpapaamo sa iyo at ang mga kulto mo unti-unti na maguguho. Alam ko bakit sinabing kulto. Kayong mga tagapagsunod ng kultong abogadong ito, nagkukunwari na magaling, ang totoong batas natin ay yung taong napapaliwanag ang saligang batas. At ang saligang batas, yung ina ng mga batas, sa ilalim po niya ay pwedeng gawa ng mga karagdagang batas sa pamamagitan po ng legislatura, presidential ito'y Republic Act, presidential decree, administrative order, city ordinances, many more. Yan po. Kung kulang, kaya nga po nagkakaroon tayo ng sinasabing native legislation. Pero itong si Ronnie the Red-Nosed Ranger, Ilong Ranger pala. Mamumuti na yan, buhok mo na yan, at tatawagin kita one of these days, Lelong Ronnie. Hindi pa rin kita pinapangalanan kasi alam ko naman sisikat
sisikat ka, yung mga tagapagsunod mo. Ako kasi, hindi ako pumapatol. Hinahambalos ko lang eh. Kaya kayo mga kulto, magugunaw kayo kasi eventually, sinasaktin yung inyong bula ang abogadong propeta ng mga ewan. I call him the prophet of what? Doom. Sorry, don't be mad at me. I'm just talking unfiltered at the way I say it. Hard edges, raw. Ngayon, coffee na ho ba kayo mga boss? Mm-hmm. Oh yeah. Bugtong-bugtong, kung inyo mahuhulaan, hati tayo. Pag nahula nyo, hulaan nyo, hati tayo. Poverty force. Para yun.